mukhang sa kanya ako nagmana eh. Sakto lang. Ako yung anak na may pagka check boy yata eh. Ang magulang natin, isang beses lang tayo magkakaroon. Kaya kung may mga magulang pa tayo, hanggat maaari, mahalin natin. So eh guys, so bali mag-start na yung tribute ng aking tatay. So pag nag-start na din, play natin para mapanood nyo. At syempre para meron din tayong remembrance sa kanya. Luksa ay kulturang tayo ay bumati ng magandang gabi sa ating lahat. Iniimbitahan po namin na masaksihan ang buhay ni Tatay Ponching. Okay. Tatay Ponching sa mga kakilala, kamag-anak at sa pamilya. Okay. Bago po ang lahat, tayo po ay inaanyayahan ko kayong tumayo para po sa ating Huwag magulo ha. okay, panalangin. Pero bago po ang lahat, kami po ay magpapakilala. Kami po ay mga taga St. Peter Life Plan and St. Peter Chapels. Kami po ay nandito para magbigay po ng maliit na programa, maiksing programa. In a way po ay ipinapahatid po namin ang aming pakikidalamhati sa inyong pagluluksa. At mamaya po ay i-require po namin na ang ibang members of the family ay maghanda po ng kanilang eulogy para kay tatay. Okay po, tayo po ay yumuko. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo. Matagpuan naman namin sa aming kalungkutan ang pag-aliw ng iyong anak. Kasigurahan, Mga kabayan, mga kabatch ng kapatid ko. Ayan. Wala pa ba si ano? Andyan siya sa loob na. Ayan. Mga batang bukid yan. Mga nauna sa amin yung mga yan, kaya may edad ng bahagya. Andyan. ang minamahal namin ay mahinday sa iyong kapayapaan. Amen. Okay po. Tiga bukid. Tayo po ay May tayo dito. tayo sa panonood ng atin na pong panoorin.
Ayan po. Yan po yung mga alaala at mga naiwang sandali ni Tatay Monching. Ang mga kasama niya dyan ay pwedeng bigay ng explanation or manifestation kung ano si Tatay during nabubuhay pa siya. Ayan. Gwapo si Tatay, di ba? Mistiso. Sinong nagmana? Sino daw nagmata? May hawak ng camera. Ayan. Il Defonso de Jesus. So, ang second part po ng ating programa ay para sa mga members of the family, sa mga kaibigan, kumpare, mga apo at saka sa mga anak po. Paki-describe lang po si Tatay kung anong klase siyang lolo, anong klase siyang father-in-law, anong klase siyang tatay, at kung anong klase siyang kumpare o kapit lolo. How supportive? Harap sa camera, Neng. Hello po. Good evening po everyone. Today, I stand here not just as a granddaughter, but in behalf of all of us, Tatay's beloved grandchildren. We were truly blessed to grow up with a grandfather who filled our lives with love, guidance, and unforgettable memories. We all have our own special moments with Tatay, but one thing we all share is how he made us feel cared for, and protected. He taught us to be strong, di ba mga pinsan? To face life challenges with courage, and above all, to keep our faith in God, di ba? His deep faith was His greatest gift to us, and it will continue to guide us through life. Ayan. Share ko lang po, bilang ako po yung sa pangatlong panganay, since si Ate Joan po yung panganay, then si Kuya ay wala po dito. So, i-share ko lang din po yung aking personal experience with Tatay. My personal memory with Tatay is something I will treasure forever. Bakit? Naalala ko before, noong ako ay nagtrabaho po sa BGC Taguig, napatira po ako dito kasama sila nanay at si tatay. But si nanay po kasi during nung time na yon, po siya, migrate noon, kinuha po ni tita sa Australia. So kami po ni tatay at tito Jason yung naiwan po dito. Then during nung time po yun, nakasama ko si tatay, kung doon ko po nakita kung gaano niya po ako inalagaan, hindi lamang po bilang apo, kundi tinuring niya po parang anak. Tatay would not only make sure I got to and from work safely, but he would also remind me to be strong, to keep fighting in life, and most of all, to Lord. Isa din po ako sa naisama niya sa paborito niyang church na yung St. Peregrine po. Di ba po mga tita, tito? Ayan. And that faith was one of the greatest gift He passed on to me. At siya po yung naging weapon ko
face life challenges without fear. Siya din po yung nagturo sa akin kung paano bumiyahe sa Manila kasi takot po talaga akong bumiyahe noon. And then, doon ko po nakita kung gaano katalino yung memory ni tatay kasi halos isang place lang itanong mo doon sa part ng Manila, alam niya po kung paano pumunta doon. Grabe po talaga yung talino din po ni tatay. At yun naman po ay namanan ng mga tita at tito ko po sa kanya. Ayan. And then, sa kanya din po ako nasanay na maglakad hanggat kaya pa daw po ng mga buto-buto natin at ng mga paa. Di ba mga tita, sanay na sanay po si tatay na kahit nakita ko po yun, nasagi na po yung kanyang tuhod ng tricycle, pero gusto pa rin po niya maglakad na maglakad. Though it is painful to say goodbye, we know tatay's love and lessons will live on in each of us. As the Lord says in John 14, verse 1 to 3, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. I am going there to prepare a place for you." This verse comforts us, knowing that tatay is now at peace. At siya ay safe na po sa piling ng ating Panginoon. On behalf of all my cousins, I want to say, thank you, tatay, for your sacrifices, for your wisdom, for your knowledge, and your endless love. We will always carry you in our hearts. We love you, tatay. Rest peacefully until we meet again. Thank you very much po, Charmaine. Sa mga na-tributan po namin at nagkakataon na lolo, lola, pumanaw, very grateful po talaga ang mga apo. Siguro dahil parang mas mahal yata ng mga lolo ang mga apo eh. Sorry sa mga anak ha. Yun lang po ang napansin ko. Anyway, dumako naman tayo sa isa sa mga pamangkin. Si Ma'am Soledad, pamangkin na Tatay Ponching. Ma'am Soledad, ano pong masasabi ninyo bilang tiyo? Si Sir Ildefonso. Pakishare nyo naman sa amin at patunayan ninyo kung paano talaga siya mag-alaga ng apo. Tsaka ng pamangkin. Tingin sa camera. Gandang gabi po sa inyo. Ang ano ko lang kay Chong, sobrang malambing siya. Tsaka siya kasi yung dating nagpara sa akin ng first year college, kaso sobrang mabait siya sa amin magkakapatid. Tsaka kahit na yan, matanda na siya, lumuluwas pa rin yan. Pupuntang Valenzuela, Tondo, doon kami nagkikita-kita. Tapos mahilig siyang magpalambing na mangunguro, hihingi ng pantayan ng loto, baka Venus daw yung pera ko, yayaman daw kami. Ganun. Sobrang sweet siya sa amin. Lahat kami magkakapatid, basta malambing siya, mabait siya. Kaya hindi siya mawawala sa puso namin. Kasama na niya yung nanay ko at saka yung chewing ko. Magkakasama na sila sa langit. Yun lang po. Salamat po.
Thank you, Ma'am Soledad. Nawa ay naririnig ni tatay. And I'm sure naririnig yan ni tatay ang iyong mga pagpupuri sa kanya bilang isang tiyo. And I heard, last man standing pala si Tatay Ponching. So, siya po ang si Ma'am Soledad ang magsisilbing representative ng mga pamangkin. Now, punta naman tayo bilang representative ng isang manugang. Si Ma'am Nila de Jesus Medina, Pamaling. Nila de Jesus bilang representative ng mga manugang. Kanina hindi ako iniyak, pero ngayon pa lang, eto na. Sabi ko sa inyo mga sister ko, bilang manugang, ganun din yung mga kapwa ko, mga bilas ko, simpleng kumbaga sabi na, sino ba si Ildefonso Santiago de Jesus? Para sa aming mga manugang, kilalang pagiging simpleng tao lamang. Simple kasi kahit ganyan yan si tatay, kita mo, palabiro. Yan ang isang bagay na lagi kong sinasabi, palabiro, matulungin. Bisan, wala na akong pera pero at the end, meron yan, lalabas siya. At higit sa lahat, katangian talaga, sabi nga siguro ng mga tatay, mapagmahal sa kanyang mga anak. Pang-apat po ako sa mga manugang niya. Nakita ko sa kanya kasi hindi man kami malimit dito sa San Vicente. Pero pag kami pumupunta, lagi niyang tanong, asan si Kobe, si Malon? Si Toto ba nandyan? Yan ang hindi ko malilimutan, lagi niyang inaano sa amin. Kasi kahit po kami ay nasa landayan, hindi kami malimit makarating kasi alam naman po yan ng tatay na nagtatrabaho po kami. Pagiging mapagmahal, imagine siyam na magkakapatid, naipakita niya, naitaguyod niya, at natatandaan ko po, nung time na siya ay nagtrabaho abroad, sabi nga dumarating minsan, masaya para sa isang ama na makita ang kanyang mga anak na pagtapos niya, pero dumarating din yung pagkakataon na meron din kabiguan. Pero kabiguan na dalawang kamay niya tinatanggap. Kumbaga, pagsisikap niya, pagtatrabaho niya abroad, may edad na si tatay nung tumigil sa pagtatrabaho. Tama ba mga isang bagay pa rin na hindi ko malilimutan. Tama si Shermaine. Naglalakad dyan mula kanto, pagbaba sa tren. Mula kanto hanggang dito, lalakarin niya. Minsan nga, sabi nga, nadali na ng tricycle. Pero, ganun pa rin siya. Di pa rin siya natigil. Si Toto, sabi nga, pang-apat na anak niya, malimit pagalitan ni tatayan. Pero sabi nga, alam ko naman sa asawa ko, nasasaktan siya, hindi lang niya maipakita. Kasi nga, isa sa mga anak na hindi siya malimit pumunta. Pupunta lang niya pag pinatatawag. At yun siguro yung pinakamalaking regrets namin. Pero sabi nga it's too late. But then, we have to make up. Kailangan huli na nga lang. And then, isang bagay pa rin na gustong-gusto ko sa aking biyanan, tagapagpatahan niya ng mga apo. Walang apo na gusto niyang nakikitang naiyak. Iyan ang isang bagay na gustong-gusto ko sa kanya, tagapag-alo sa mga apo. Alam yan nila mag-joy. Alam yan ang kahit na sino sa mga apo niya. Pag nakikita niya isang apo niya naiyak, talagang lalapit at lalapit yan. Kahirap nga lang kung kailan yung huling sandali, doon natin kikilalanin ang kanyang pagiging tunay na ama. Pero kung alam ng lahat, nung siyam na magkakapatid, alam ko kung gaano nila yung kamahal.
naibigay, natanggap na ni tatay yung mga bagay na gusto niyang makamit. Pero sabi nga, kulang pa. Nagawa man, naibigay man nila ang lahat. Pero sabi nga talaga sabi ko kanina yung iyak, pero pag naiisip namin lahat, yung mga bagay na naibigay niya sa amin, talagang sobra-sobra. Minsan nga natatandaan ko, challenge niya ako Teacher po ako, pero natatandaan ko okay lang yan sa elementary, pero kay mag-alala. Pag nag-high school at nag-college ang anak ko, makikita niyo yan. Lagi nga niya naloloko yung panganay ko na, asan ang bangka mo? Kailan ka ba sasakay dyan? Yun ang bagay na talagang tumanim sa isip ko. Pero alam ko, natutuwa ang tatay kasi nakita niya na marami na rin sa kanyang mga apo ngayon ang nakapagtapos na. Mula sa panganay hanggang sa kay Opin, talaga namang masasabi namin masaya siya. Hindi ko na masyadong kahabaan, pero sabi nga mula sa aking mga bilas, mamimiss natin si tatay, yung kanyang pagiging palabiro. Pero sabi nga, goodbye doesn't mean forever. Sooner or later, magkikita pa rin tayo. Pero remember, from the bottom of our heart, Tay, talagang mahal na mahal ka namin. Hindi ko mawala ka na sa mundo. Hindi man kami showy sa iyo, pero mahal ka namin. Miss you, love you forever and ever. Thank you very much. Tatay, kung paano mo siya ipinagmalaki bilang biyanan at yung pag-acknowledge mo sa kanya, so alam mo, yung acknowledgement ko is accepting na yung pagkukulang mo sa kanya is great enough. Naririnig ka po ni tatay at huwag ka po mag-alala. Sabi mo nga, malaki pa ang panahon, mahaba pa ang panahon para mag-makeup. Totoo po yan. Andiyan pa naman si nanay. So anyway, hope na naluagan na ang inyong pakiramdam, Mama Mila. Ang susunod po natin ay si Sir Louie. Sir Louie, ano po si tatay bilang pinakagwapo? Hindi na. Baka gusto mo, di pa nagsasalita, lumulo ka. Magandang gabi po. Sigurado po yun. Joke lang. Ang tatay ko, sabi ko, masungit. Kasungitan po yan. Pero mabait din naman. Wala akong ganong marikon sa pagsasabi ng tatay kasi po, pagka-graduate ko po ng elementary, dinalala po niya ako sa Pinas. Sa Milan. Yun na po, pinag-aaral ng tatay hanggang sa mag-college. Bali, pinadala po niya ako ng allowance dahil uwi na po siya. Ganun po. Kasi hindi pa ubuso ang Gcash ng araw. And then, hindi mo talaga sa akin. Pero nagagalit po ako sa kanya. So, natutunin siya sa kabitan. Hindi kayo pamangkin mo, pinagtutulakan ako, pinag-uwi ako. Kasi po nakakain ng maghanap ng doktor eh. Kaya po siya. Hindi man po namin o ako na iparamdam sa kanya yung pagmamahal ko. Pero deep inside po, sa puso ko, mahal ko po ang tatay ko. Tatay ko. Ngayon, nasa Saudi po ako. Grabe po yung nagkasakit po sa napag-ibig
gusto. Pagkakausap mo ng taba, hindi yan ang bata. Kahit pagkakausap natin, para mainom ko, para may wash up ng bato. Then, bili din niya ng bukoy para mainom ko. At meron tayo na bibili yan para meron. Ilalagay niya. Kaya nang sa akin sa bawo. Gagalit ko ako kasi hanggang sa bawo lang ako eh. Wala po yung mais. Sa kanila ang mais. Yung pamampo, alam nila po ang tatay. Hindi man po ako nakatulong technically. Pero nag-love ko po yan. Kahit medyo masungit. Siguro po yung isa sa naman ako. Opo. Yun lang po. Tay, saan ka man naroon tayo? Mahal ng hospital tayo. Kasi yun lang po. Salamat po. Salamat Kuya Louie. Yun naman po ang tatay talaga eh. Pag panganay, tinitrain na kayo. Tinitrain na tayo kung paano mabuhay nang malayo sa kanila or mabuhay nang hindi umaasa sa kanila to. Lagi siya nagdadala ng allowance, kung meron kang nararamdaman, siya yung unang gagawa ng paraan. Siguro si tatay hindi man ma-vocal, pero ginagawa niya through efforts. At sabi mo nga, dahil masungit, pinaninindigan niya yung kasungitan niya. Dahil tatay siya. Pangalawa, panganay ka. At huwag kayong mag-regrets kung hindi man kayo masyadong naiparamdam o naibigay, wala kayong naibigay na tulong dahil sa siyam na mga kapatid, tingnan ninyo ang daliri natin, hindi po huwiyang pare-pareho. May kanya-kanya po tayong shortage sa buhay, may pagkukulang. Pero andyan si tatay, naunawaan po niya yon. At siguro dun din naman sa ibang anak, katulad ni Sir Jason. Sir Jason, ano si tatay? Mana ka ba sa kagwapuhan? Hello po, good evening po sa lahat. Ako po yung si Jason po, bonsong anak po nila. Ako po nag-alaga sa kanya din. Pasabay po ako ng anak ko. Sige, Sir Jason, iiyak niyo yan. Para lumuwag ang kalooban ninyo. Hindi po kawalan sa pagiging lalaki ang umiiyak dahil tao rin kayo. Alam ko masakit sa'yo, masakit din sa ibang mga anak, pero ito po ang way namin para gumaan ang pakiramdam ninyo. Ika nga, nandito ang mga staff ng St. Peter Tribute staff para po lumuwag ang kalooban ninyo. Ilabas po ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Huwag niyong pigilan. May bubulong ninyo pero hindi ninyo may pagmamalaki. Kaya nandito po ang mic. Nandito ang power ng mic na dala po namin. Tatawagin ko rin po si Sir Jojo. Sir Jojo, ano po si tatay? Yung siya'y nabubuhay pa. Nung mula pa nang mamatay ang tatay, sinabi ko, ayokong magsalita. Ikaw kasi kaya. Yun ang totoo. Dahil isa ako sa pasaway na anak ng tatay. Ang tatay namin, kagaya ng sabi ng kuya, napakasungit. Mayroong time during our elementary days, no? Naggagala kami dyan.
kailangan bago lumubog ang araw, bago siya dumating galing sa trabaho, dapat lahat ng anak niya nasa loob ng bahay. Kahoy pa lang po yan, napakaraming puno pa dito, wala pang mga bahaya. Ang tatay, pag kailangan, pag dumating, dapat nandyan ka. Pag wala ka, ihanda mo ang kuwitan mo. Isa po ako sa anak na nakaranas ng laki sa palo. Pero hindi ko po yun dinamdam. Although sometimes nagagalit tayo, nagdadamdam tayo dahil parang ang paborito niya lang ay yung puro babae. Ako po ay panlima. Siyam po kami magkakapatid, ako po yung nasa gitna. Pero ang tatay po, sasabihin ko sa inyo, wala pong katulad. Laki po kami sa hirap, nakakaranas po kami na kumain ng isang gatang na bigas. Ginagawang lugaw at pinaghahati-hatian ko ng magkakapatid. Although dumating yung time na nag-abroad ang tatay, pag uuwi po yan, pag magbabakasyon, talagang na yung pagsasalita po niya sa amin ay tumatanim po sa aming isipan. Kaya po nung ako ay makakilala, isa rin po sa isang kinagagalit ng aking mga magulang. Ako po ay nag-embrace ng ibang reliyon. Dahil ang tatay ko po ay isa sa masasabi po namin na lalaki na napaka-deboto po, lalo po kay Mama Mary. Isa po siya sa sarado, kantadong Katoliko. Pero I was, siguro po mga second year high school, yung sinasabi po nila na nakakilala ko sa ibang reliyon. Naging born again po ako, nagsikap, pero kaya po ako, sa totoo lang, ay wala masyadong memory sa tatay because I spent all my life sa simbahan po. Halos po magpastor na ako. Nagmi-mission na po kami in Laguna, in Batangas to become a pastor. Pero sa amin, ang merong naging broken family, but finally I met someone na nakapagpabago po sa akin ng gusto. Then, sasabihin ko po na ipinagyayabang ko po na lagi sa tatay na tayo, eto na ako ngayon. I hope masaya ka. And meron po kami mga sweet messages ng tatay na proud ako anak na narating mo yan. Pero sana wag mo rin kaming pabayaan. Pero because there is sometimes na napapabayaan namin sila. Kasi halos 19 years na po ako sa abroad. So, napakalayo ko po. After ng graduation, lumayo na po ako sa nasa Calamba ako, and then nasa San Pablo, and then nag-abroad. So, yun po ang pinakamasakit dahil hindi ko po nakasama ng matagal ang aking tatay at nanay. Pero sa totoo po, ang tatay ko, kung ipapanganak po akong muli, siya pa rin po ang pipiliin kong maging tatay. Same time, ang nanay ko, ganun din po. Sa madaling salita, kahit po ako bigyan ng bagong buhay, pagkamatay, mabuhay muli, sila pa rin po ang dalawang pamilya na pipiliin ko. At the same time, ganun din po yung aking mga kapatid. Although may mga tampuhan kami, although may mga pinag-aawayan kami, siya po ang aming mediator. Siya po ang laging nagbubuklod-buklod sa amin. Kagaya po nito. Nandiyan po siya. Ang siyam niya pong anak, nandirito, magkakasama. Pero although huli na ang lahat, nandiyan pa nga ang nanay. We can show sa nanay na mahal natin sila. And iyon ay mababayaran din natin sa ating tatay. Na ipakita. Dahil alam natin na mahal din ang tatay ang nanay. Pwede tayong, hindi natin kailangan bumawi, kailangan natin gawin.
So, yun lang po. Ang masasabi ko lang po, ang magulang, tandaan niyo po, ang magulang o ang anak, ito po ang iiwan ko sa mga pamangkin ko, sa mga pinsan, mga pinsan. Ang anak, pwede pong makalimot sa mga magulang. Ang anak, minsan itinatakwil natin ang ating mga magulang. Pero, tandaan niyo po, walang magulang ang matitiis at magtatakwil sa mga anak niya. Yan po ang pinamulat sa amin ng aming mga magulang. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kuya. Lahat po ng testimony niyo ay totoo. Ika nga, talagang ganun eh. Sino bang nakakaalam kung kailan tayo iiwan at kung kailan mangyayari yung ganitong pagkakataon? Kaya nga, sabi nga nandyan si nanay, kung hindi man bumawi, gawin, doblehin, at iparamdam natin na hindi siya dapat malungkot, di ba? Sa pagkawala ni tatay. Dahil nandiyan kayo siyang na magkakapatid. At as much as possible, huwag nang mangyayari yung hindi pagkakaunawaan. Bakit? Wala na pong mediator. Wala nang pacifier. Wala nang sasaway. Bakit po ako nagsasalita? Siyempre po kami magkakapatid, nag-aaway din. Kaya lang po tumahimik nung namatay na ang nanay ko. Wala na kasi wala nang barrier. Wala nang pagsusumbungan ng kaliwat kanan. So, huwag po natin pairalin yung hindi pagkakasundo. Hanggat maaari, solusyonan kagad. At siguro ganun din naman ang sasabihin ni Sir Jonald, si Sir Onat. What's up mga katanong? Guys, nagpapalakas lang ako ng loob. Talagang, ayun na pa talaga ako naiyak. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, pero may mga memories din naman ako na ang tatay sa akin. So, sabi nga nila, yung mga ibang kapatid ko, sila yun daw yung mga suwail, matitigas ang ulo, mga pasaway. Pero mukhang sa kanya ako nagmane. Ako yung anak na may pagka chick boy yata eh. Pero aminado naman ako, kahit nandiyan yung asawa ko. Hindi. Sabi syempre, like father, like son eh, di ba? Pero, yung pagiging chick boy ko naman, ay wala naman akong naiwanang bakas. Kumbaga, syempre, dala ng kabataan natin, although, syempre, dala ng binata, ako yung tao kasing mapagbigay. Noong kabataan ko. Oo. So, yun lang, siguro nga, sabi nila, kamukha ko naman tatay eh. O, di ba? Although may mga times na meron din kami hindi pinagkakaunawaan, syempre, inuunawa ko na lang dahil lalo na't nung nakasama ko siya dito ng 1 taon. So, pero ang hindi ko malilimutan sa tatay ko, nung elementary talagang siguro nung nakaisip ako or nakaano man ako, ang tatay kasi, ang alam ko, binata pa lang talagang nag-out, nagsa-Saudi na talaga. So hindi man namin siya nakakasama. Siguro kaya dumami kami ng Siyam kasi kada punta ng Saudi, kada uwi, pengbangan na! Di ba? So, kaya ang pagitan ng mga magkakapatid namin, parang 2 taon yata ng 2 taon. So, kaya 2 years na nag-abroad ang tatay, then pag-uwi, ayun na. So, hanggang sa dumami kami ng Siyam. Pero, sa amin naman, although hindi namin siya nakakasama ng matagal dahil nga lagi siya sa abroad, pero ipinaramdam niya sa amin na yung pagmamahal na ibinibigay niya sa amin,
kumbaga, hindi kasi kami ganong kayaman. So, ang natatandaan ko sa kanya, na hindi ko malilimutan, nung elementary days, talagang pag-uwi yan. Kada magpapasko, lahat kami magkakapatid. Binibili kami ng sapatos. Kasikatan pa ng mga LA years, yan. Pinadadala sa amin mga magkakapatid. So, yun yung talagang hindi ko nalilimutan hanggang sa ngayon dahil siguro hindi man niya naipaparamdam kung gaano kami kamahal dahil hindi namin siya nakakasama ng matagal. So, sa ganung way, talagang halos pag-uwi yan. May padala kami, magpapasko, magpapadala ng pera sa nanay. Although yan, hindi ko sure kung doon sa mga kapatid ko na mga nakakauna sa akin ay naramdaman nila yon. Pero alam ko, sa akin kasi talagang since grade 3, ayan, every time na magpapasko, bago yung sapatos ko. Kasi sa totoo lang guys, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga katropa, talagang nagkakaroon kasi kami ng bagong gamit tuwing magpapasko lang. Yun ang hindi ko malilimutan. Although nung time na ang hindi ko naman din malilimutan sa kanya, sa katigasan ng ulo ko na minsan napagbuhatan niya ako ng kamay, ay yung nauso yung family computer. Di ba? Doon kasi time na yon, adik na adik ako sa kanya nung kadadating niya lang. So sabi ko sa kanya, bili siya ng family computer kasi yung mga games na yon, kumbaga nung panahon kasi yon guys, sa totoo lang, talagang naranasan namin na isa kaming, kumbaga, naranasan naming manood ng TV sa kapitbahay. Talagang, nung nagkaisip ako, nung naisip ko ng gano'n, nanonood kami ng TV sa kapitbahay, wala kaming kagamit-gamit. So, kumbaga, nagsumikap ang tatay para maitaguyod yung siyam na anak niya. Then, pinag-aral niya, talagang hindi siya tumigil. Hanggat hindi makatapos yung iba, o makapag-college man yung iba, hindi siya tumigil. Kasi sa totoo lang, nung time na panahon na umuwi na ang tatay at hindi na niya kaya mag-abroad dahil every time na magpapasok siya, giniginaw siya, hindi na niya kaya yung lamig sa ibang bansa. So ako yung inabot. So bali sa side ko, hindi ako yung nakapag-college na din dahil syempre, although gusto ko mag-college, gusto ko mag-aral, kaso hindi kaya ng magulang ko, kaya ang ginawa ko na lang, nagtrabaho na lang ako para at least kahit pa paano makatulong din, suportahan ko din yung sarili ko. Kaya yun yung then nung time naman na nagkaasawa ko, yan, nakasama ko siya dito, talagang almost 1 year ko siyang nakasama dito sa bahay na to. Masyadong malambing ang tatay. Yan ang hindi ko malilimutan sa kanya. Sasabihin niya, "Nak, yung gusto kong kanin, yung malambot ha." So pag sinabing malambot, dinurado na yon. Kasi ayaw niya ng hindi dinurado kasi pag hindi dinurado, ayaw niyang kakainin. So ang gusto niya lagi na kanin, dinurado, yung malambot para daw mas marami siyang makain. Then ang natatandaan ko din sa kanya, pag naglalambing niya sa akin, sasabihin niya, "Nak, penging 100, pantaya lang." Tama yung sabi ng pisa namin, si Ate Soledad, talagang yun lang yung lambing noon. Talagang pag naglambing yon, manghihingi lang ng pantaya. Pag nabigyan mo na, magiging masaya na siya. Kaso mo lang, itong mga nakarang talaga, kumbaga, sabi nga actually sa totoo lang, first time naming namatayan sa member ng family namin. Kaya, napakasakit. Totoo yun. Sabi nga ang magulang natin, isang beses lang tayo magkakaroon. Kaya kung may mga magulang na tayo, hanggat maaari, mahalin natin. Kasi, hindi lang para realize na mahal yung magulang niya pag nawala na. Yung mga bagay na hindi nyo naibigay, noong mga panahon na naiyan sila. Na nyo lang mararamdaman pag wala na. Hindi ako usod na tao. Pero
Mahal na mahal ko tatay ko tsaka nanay ko sa mga kapatid ko. Sa langkay ko pagmayabang sa lahat ng tao. Hindi kami mayaman, pero kami magkakapatid. Hindi kami nag-aaway. Ilang tanging kayamanan namin ang pagpapalaki ng magulang namin. Hindi kami mga pasaway na tao, although nagiging pasaway, pero sinasabi namin na pasaway man, hindi ganun kaano. Kahit na may mga times na may mga nasasabi, pero pinalaki kami ng nanay ko na maayos. Kaya yung mga tampuhan naman, di naman nawawala yun eh. Kumbaga, part ng buhay natin yun. Kumbaga, yun. Pero, yung pagpapalaki sa amin na kahit hindi kami nakakasama, hindi namin nakakasama, talagang kumbaga, idol ko na nga ito eh. Di ba? Idol ko to. Idol sa yan. Siguro, yun yung pinamana kasi sa akin eh. Pero ginawa ko naman sa mabuti. Ginawa ko naman yun. Naging babaero ako, naging chick boy ako. Aminin ko yun. Pero nung times na kabataan ko. Pero nung nag-asawa na ako, kinalimutan ko na lahat yun. Kaya, yun lang. Isang masasabi ko sa inyo sa mga pamangking ko, mga kaibigan, o mga andiyan, sa lahat na nandito at sa lahat ng mga makakapanood dito. Isa lang iiwanan ko salita sa inyo hanggat nabubuhay pa ang magulang nyo. Mahalin nyo at iparamdam nyo yung pagmamahal na naandito sa puso, hindi sa isip, kailangan sa puso. Kasi pag sa isip lang, baliwala eh. Hindi mo mararamdaman yung kirot kung hindi mo gagamitin yung puso mo. Ngayon, sabi nga ng kapatid ko, si Jojo, walang magulang na makakatiis sa anak. Pero ang anak, kayang tiisin ang mga magulang. Gaya ng sinabi ko sa inyo, sa ngayon, hindi nyo mararamdaman yan. Pero pag naramdaman nyo, nawala na. Doon nyo malalaman kung gaano ka-importante at gaano kahalaga na meron kang magulang na maggagabay sa'yo, pakyat at paglaki mo. Kasi wala namang magulang na dadaling ka sa kasamaan. Walang magulang na dadaling ka sa kapahamakan. So, kaya nga nagkaroon tayo ng magulang para gabayan tayo. Although di man natin nakakasama o ganyan. Pero sabi nga, di ba, kung yung mga aso pag lumawala, hinahanap, yan pa kayang mga anak. Kaya yun lang, mga kapatid, mga pamangkin at sa lahat ng mga nakakarinig, hanggat may magulang tayo, mahalin natin. Maraming salamat po. Ayan. Salamat, Sir Ona. Manang kay tatay. Mayroon pong babaeng sumisilip dun sa labas. Parang hinahanap. Joke lang po. At pumapabor sa sinasabi niyo, which is totoo po. Sa mga kabataan, ang message po ni Sir Onat ay mahalaga para hindi kayo nagsisisi, hindi kayo umiiyak, at hindi nyo maranasan yung sakit at hapdi pagka tayo'y iniwan na. Kasi po, bakit? Sa St. Peter po, may kasabihan kami, you only die once. So, hindi naman po totoo yata yung reincarnation. At ang sabi nga po nung isang anak is, kung mabubuhay ulit siya, mamamatay, mabubuhay, iisa lang ang pipiliin niya. Ang dati pa rin niya. Magulang at dati niya. Mga kapatid. So, syempre po, hindi naman po tayo matatapos kasi napansin ko po sa mga sinulat kong pangalan, Jojo, Jason, Jonal, puro J. May anak po bang letter J? Ayun po, dalawa. Dalawa po. Okay. Bilang panganay na anak na babae, Sir, si Ma'am Juliet, eldest daughter. Magandang gabi po.
bilang panganay na anak na babae, pareho rin mo bang kastrikto sa inyo si tatay? Kasi love niya ako. Isa ko sa love niya, ikanganak ang isa kapatid ko. Favorite niya mga girls. Isa ko sa favorite niya. Ang masasabi ko sa tatay ko, simula na sa puso ng kapat ako, pero may siya sa akin dahil hindi ako kumakain ng mga karne. Kaya pag ang ulam namin karne, may handa na pamalo yan. Pero hindi niya ako pinapalo. Panakot lamang niya. Kaya ang gagawin ko, pag kakagating ko yung karne, hindi ko matulog, mabilis siya kumain eh. Kaya yung mga kapatid kong katabi, magalis niya, baka yung kinain ko, tapos yung nasa pinggan ko, papasok ka na, kaya tutuwa yung katabi ko. Pero sa ginawa niya noon, natutunan ko kumain ng karne, kahit hindi ako mahilig hanggang ngayon. At least nakakain ako. Ang hindi ko isang natutunan kainin ay ang manok. Hindi ako makain ng manok. Tapos, sa pag-aaral ko nung college ako, dahil nahihilo ko sa biyahe, hinahatid niya ako sa school. Minsan, inuuwi niya ako sa pundo dahil nahihilo ko, hindi ko kaya pumasok. Minsan napagkama lang, jowa niya ako. Tapos kaya sabi ng tatay ko, tarantado ka ba? Anak ko to. Tapos ganon. Yun na isang experience ko sa kanya. Never niya ako pinabayaan na tapos marami siyang memories na nagawa na naandito sa akin puso na hindi ko malilimutan. Kasi mabait siya tatay ko yun eh. Alam ko yan. Tulad ng pagmamahal nila aking mga anak at mga kapatid. Sobrang mahal naman yung tatay ko. Pero kung hindi kakahiyaya kahit anong gawin niya. Masakit sa akin dahil pangalawang beses na nangyari sa akin na mawala ng mahal sa buhay. Punang-puna ang aking sawa. Sumanan niya ako sa ngayon. 11 years na akong bimda. Pero still, nasa puso pa rin siya. Ganun din ang nangyayari sa aking ama. Hindi mawawala ako sa puso ko. Napatira rin ako dito after nung mamatay ang asawa ko, napatira din ako dito ng 2 years sa hirap at ginhawa, magkasama kami ng aking tatay. Kung wala kaming kulam, wala din siyang kulam. Kung may kakainin kami, may kakainin siya. Naranasan din namin magpukod ng sa pagitan ng mga anak ko para lang may pambili kami ng ulam. Para na makakain kaming lahat. Tapos, ang mga anak ko, mahal na mahal din niya ang mga anak ko. Andiyan yung tulad nga, sabi ko ng anak kong panganay, nung nagtatrabaho siya, hinahatid siya, hatid sundo siya. Dahil hindi kasi sanay magbiyahe yung mga anak ko eh, kasi nasabi sila na hatid sundo din ang dati nila. Tapos, dalawang anak ko na hihatid niya eh, isa ko, yung si Denzel, nung nag-a-apply siya sa Alabang. Sinamahan niya yon hanggang sa matapos sa interview, andun siya, nag-iintay siya. Sa aming magkakapatid naman, alam ko, marami kami pagkukulang sa kanya na, kasi hindi naman tayo perfectong tao eh. Sabi, kasi pagamat alam namin na may pagkukulang kami, andun pa rin naman yung pagmamahal na hindi naman naiyaalis sa aming puso. Tay, kung saan ka man mapunta, alam ko naman mapupunta sa kay Lord. Alam ko mahal ka ni Lord. Bagamat oras mo na, kaya ka kinuha sa amin. At yung pagkawala mo yan, may dahilan. May dahilan yan. Kasi kung nawawala, at yan yung dahilan tulad ng sa asawa ko. Ang dahilan niya nang siya'y mawala, yung pagbubuspos, pagiging niya saya nila, yung masasahan nila. Pagamat sa bawat pamilya ay mayroong mga nanakit, mga samaan ng loob, pero hanggang doon lamang yun. Kaya tayo, kung saan ka man mapunta ngayon, alam ko, masaya ka na at
hindi ka, wala ka ng hirap na mararanasan sa piling ni Lord. At pwede pa kung magkikita kay ni Phil, pakihap mo sa kanya. Maraming salamat po. Salamat, ate. Naway maluwag na ang kalooban mo. At naiparating mo kay tatay kung paano mo siya kamahal at kung paano ka nagpapasalamat sa mga ginawa niya, lalong-lalo na sa buong pamilya. And kasi Josephine, sino bang bunso? Hindi, bunso sa babae. Okay, nakita ko si Madam iyak ng iyak kanina eh. So, paki-announce na rin ma'am yung schedule ng interment bukas. Pero pagkatapos po ng inyong message para kay tatay. Handa ng scrap. Hindi ko kaya talaga magsalita. Pero, ako yata yung anak ng tatay na walang bad experience. Parang, All I can say, he's very supportive. he's very caring, malambing. Tsaka, ang mamimiss ko lang talaga sa kanya, yung lagi niya akong pinagtatanggol sa lahat. Tapos, mamimiss ko sa kanya yung lagi niya how proud he is. Lagi niya sinasabi sa akin na ako daw yung magpapayaman sa kanya. Pero hindi ko nagawa. Pero I hope na I help him and my mom. Ayoko na. Sorry na. Okay lang po. Salamat ma'am. Pero no regrets po. Still nandito pa naman kayo. Nandito pa si Mami. Ika nga ay babawi tayo. Hindi lang sa salita, pero syempre papatunayan natin yan kay Mami. Para nang sa ganun hindi maramdaman ni tatay yung hindi maramdaman ni nanay ang pagkawala ng kanyang kapartner dahil nandito kayo siyam. Isa lang ang nawala pero siyam naman ang nandyan, sumusuporta pa rin sa kanya. So, yan po ang common denominator ayon sa mga anak. Si tatay ay mahigpit, si tatay ay malambing, caring, mapagmahal sa mga anak, though hindi masyadong showy. At lastly, may pinagmanahan, chick boy. So yan po ang katangian ni tatay na hindi natin makakalimutan. Okay po, meron pang pahabol na magsasalita. Miss Jocelyn. Hindi natapos ni Ma'am Josephine yung sinasabi niya. Kayo na lang po mag-announce ng after niyo mag-message kay tatay. Wala akong masabi. Kasi na totoo lang. Kasi sinasabi ko. Wala naman siya. Wala akong alala na nagalit siya sa akin. Actually, ginagamit ko ako. Kasi galing akong Cavite, nakakauwi pa ako malas na lagi siya natama eh. Swerte talaga siya. Kasi lagi siya yun na yung wala kang talaga. Never niya ako napagalitan. Kasi siguro hindi rin po palasintan sa kanya. Tatay, so alam ko na mahal na mahal kita. Masaya po ako kahit pa paano na alagaan ka. Talagang hindi ka pong mawawala sa isip at puso ko. Alam ko, I love you, tatay.
ng tatay ay 2 p.m. po. Yung gaganapin po yung masa. Ito po sa San Vicente Church. Paris Church. 2 o'clock po. Thank you, ma'am. Oo. Okay po. So, diyan po that concludes yung mga messages po ng mga anak. Yung ibang kuya, huwag niyo sasabihin na favorite ang mga babae, ha? Kayo ang magsisilbing gabay at magiging tatay sa bawat kapatid na babae. Okay. Sige po. Ready na po ba si Tita Tess? Oh, kayo pala. Okay, sige. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masasabi ko po sa tatay ko, noong time po na ako nagtapos na guys, talaga po, napumuto ako ng tatay ko na sakit ng katawan. Kasi daw po, ako ay isang gala. Kasi nung araw po na nagtatrabaho po ako, hindi lang po ako nagbigay ng sayang. Inuwi po niya ang ulo ko sa pader. Lalo po hindi ko malimutan. Pero, nung time na siya ay nagkasakit, ako po ang kasama niya magpa-check up, Ako po, hindi ko man siya naalagaan ng 100%. Pero sa huling sandali niya, bago siya mawala, ako naman po ang nag-alaga kapalit ni Jason. Kaya hindi ko po siya malimutan. Nung time na siya nawala, nung time na alas 2 na ako yung naglalaba, nakita ko po talaga siya na gumagalaw pa. Nung pagdating ng 5 o'clock, tinawagan po ako na wala na daw po. Kaya tayo, kahit saan ka po naroon, mahal na mahal ko kita, kahit hindi ko ako favorite niyo. So, favorite mo po ako sa mugbog. Yan. I love you, tatay. Pinaramdam ko po sa inyo na sa konting panahon, mahal ko kayo na alagaan ko po. Marami pong salamat. Yung junior pa po. So, lumalabas ang lahat ng katotohanan, di ba? So, pagkatapos nito, hopefully walang bully, ha? Wala pang bully. Ganyan po sila kaalaw. O, maraming nagre-request, although gabi na, ha? May bonus kami, ha? Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mayroon po magpasalamat, bawal ata. Pero wala na akong masasabi, nasabi na lang ng lahat. Pinagmamalaki na pumunta ako na wala akong alam tinulong sa akin. Kaya lang hindi ko na po kayo 100% na alam na sa elektrikan. Kaya wala rin akong masasabi kasi nasabi na rin nila lang. Kung ano yung nasabi nila, aris ko nila. Ang tanda ko anong siguro pinatutulog kami ng tanghali. Akala ko nakalis na, sabi ko sa amin nakalis na si tatay. Yung pala hindi pa pala nakakalis. Ngayon, yun ang medyo sipa lang naman ako. Hindi ko malilimutan. Pero sa lahat ng mga ginawa na palaki sa amin, ano naman, kumbaga,
Mayor. Na-appreciate ko naman. Kasi kung hindi din tayo sa Thank you, Kuya Junior. And that concludes ating mga testimony sa pagiging tatay ni Tatay Ponching. At siguro wala naman sasamaan loob sa St. Peter. Ano po? Siyam na kayo nagsalita. Si nanay na lang, hindi na natin tatawagin si nanay. Kasi talagang alam ko hindi naman na yun matatanggap ang nangyari. Pero pakialalay na lang si nanay. Ano po? With that, nagre-request po ulit ako ng tumayo ang lahat para po sa huling panalangin. Mag-iwan po tayo ng closing prayer. Okay. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral, at sa iyo galing ang aming hirang na buhay. Kaya sa alabok kami nang galing, at sa alabok din naman kami babalik. Buong kababaan loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang kaluluwa ng aming namayapang si Ildefonso, na pumanaw sa mundong ito at mananatiling na sa iyong mga kamay. Amen. Ama naming mapagmahal, inahabi rin naman namin sa iyo si Ildefonso na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pabayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana siya sa kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawala ng galing. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapili ka nawa ng poong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Dito po nagtatapos ang ating programa. Bigyan po natin si Tatay ng malakas na palakpak para sa kanyang 83 years dito sa ibabaw ng mundo. That serves our celebration of his life dito sa ibabaw ng lupa. So, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa serbisyo at sa kumpanya ng St. Peter Lightland. Nagpapasalamat rin po kami sa pamilya de Jesus sa pagiging so warm welcome niyo po sa amin. So dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, condolences sa family at magandang gabi sa ating lahat. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nakiramay, sa mga lahat ng kamag-anak namin, kapitbahay, kumare, kumpare, mga kaibigan, at syempre sa lahat ng mga kaibigan sa wide world. Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na kay Kuya Gado, Ate Pingkay, Tol Anbanson, Tol Gerald at Bingkula, Karandang family, lalong-lalo na kay Chong Luis at kay Chang Karandang, at syempre sa aking inay May Santos Vlog, at Tatay Eric J. Corpus, and Kuya Bonifacio, Fernando Bonifacio, at syempre kay Tol Jenny Africa, at kay Tol Mamay, at kay Ate Marisa Belarde at Kuya Rolly. Maraming salamat sa pagbigay niyo ng abulay sa akin tatay. So paano guys, hanggang dito na lang. Ingat po ang lahat. I love you all. Bye bye.